kahapon pa namin tinatalakay ni Nelson. Kasi ngayon sa ating bansa ay landfill, open dump site, at kung ano-ano pa mga klase ng mga basurahan ang nandito sa paligid natin. Pero una, ito munang sa ano, yung sa Cebu City na pinatatakbo na ano, may Prime ba pangalan nun? Yung Prime Waste Prime Waste Solutions. Oo. Matagal na yan eh. Nung panahon nyo ba ay ano, may mga issue din na nilodge dyan sa Prime na yan? Ano bang, alam ko dati iba may-ari ng landfill na yan eh. Well, dati ang may-ari niyan is yung ARN, no? ARN. ARN. ARN, yung ARN na kumpanyang may hawak niyan, wherein base sa napag-aralang ko riyan, nagkaroon yan dati ng complaint galing doon sa mga nakatira dyan. Oo. No? At nasara ng temporary yan sa local government level. Okay. No? And naayos naman nila. So, ibig sabihin, nirehab nila yung kanilang landfill, no? Oo. But sad to say, ngayon, nung nakita natin yung nangyayari, well, yung basura, kung titingnan mo dyan, purong-purong basura yung bumaksak. Wala siyang binding material. Dapat yan kasi pag nilagay mo yung basura, papantayin mo ng bulldozer. Pagpantay mo, tingnan mo, ayan, yung pagguho niya, talagang, akala mo, ano lang, talagang purong basura. Oo nga. Walang binding material, hindi nagdikit-dikit yung basura na dapat papatungan mo siya ng clay soil. Ayun. Oo, ganun talaga ang yung landfill na tinatawag, ha? Yung proseso. Oo, tsaka hindi pa bundok, dapat palalim yan. Ano palalim? Palalim ang pagtatapunan mo. Hindi dapat Hindi dapat umataas yan, hindi dapat nagiging ano yan, yung gaya ng tinatawag natin noon, yung Smoky Mountain. Hindi na naiipon pataas. Yes, no. So ito, kung mapapansin mo, wala silang ginagamit na clay soil. Yung bundok nga eh. Okay? Yung clay soil, yun yung dapat na yun ang magsisilbing binding material niya para magdikit-dikit yung mga basura at hindi ganyan. Gaya niya, nagkaroon daw ng pahayag yung mayor dyan sa lugar na yan na nagsabing naka-apekto dyan is yung lindol, kaya umalog yung lupa at ayan na nga, gumuho yan, no? But pag titignan mo siya, bakit yung bundok ng basura katabi ng opisina? No? So, these are the things na dapat tingnan natin. And of course, dapat makita rin natin kung, tingnan mo, katabing-katabi ng opisina. So, talagang malalagay sa alanganin yung buhay ng mga tao dyan. Okay? So, eto, grabe. Sobrang puro basura taas niya. nga, no? Basura na talaga. Hindi yung, kung makikita mo yung ibang landfill talaga is may lupa. Opo. Para tumigas siya. Di ba? So ito kasi parang tambak ng bundok ng basura no? So Bundok na lang. Basura na lang siya. Tambak na lang ng tambak. So, wala siyang yung binding material na tinatawag. Ayun. So, kung hindi ka gumagamit ng clay soil, definitely, hindi magiging matibay yan. Hindi magiging matatag yan. Clay soil as in putik. Yung Kasi di ba lupa kasi- na may halong clay. So di ba pagkalagay mo ng basura yan, ano? Basura. Tapos paglagay mo ng basura, a certain amount, papatungan mo ng lupa sa ibabaw dapat. Yes. Ayun. May layering. May layering yan. Layering. Oo, ganun Yun pala ang nangyayari proseso ng dyan. landfill. Yes. At hindi ganyan. Tingnan mo, parang gumawa ka ng isang bundok lang. Di ba? Oo nga, no? Oo, isang bundok lang ng basura. At noong araw naman, kaya dito sa Smoky Mountain noon, hindi gumuguhong ganyan. Oo. Sinusunog kasi. Noong araw. Kaya Bawal yun. Oo, magkaroon naman ng usok, ano? Bawal yon dahil violation naman yan sa Clean Air Act, no? Oo. Pero noon sinusunog kaya pumipino yung basura, hindi gumuguho. Kaya kung titingnan mo yung Smoky Mountain nung araw, parang bundok talaga na nasunog. Pero mabaho nga rin yung paligid kasi umaapoy yun. Kasi kumakatas yun eh. And yun talagang Smoky Mountain, talagang literal na dump site. No? Well, eto, kung titingnan natin doon sa mga nakakaunawa, pwede nating ma-classify as dump site din yan. Ano ba pagkakaiba ng dump site at landfill? Yung dump site, yan yung
walang engineering na ginagawa. Para tambak lang tambak. Tambak lang ng tambak, di ba? Oh, dump lang ng dump. Dump lang ng dump, di ba? Pag landfill. Tapos, halo-halo. Oo. Pati makikita mo yung... walang segregation. Wala yan. Halo-halo na yan. Nakita nyo yan. Halo-halo na yan. So, pati yung mga plastic, makikita mo, nandyan lang. Nandun din. Oo, kaya sinasabing dump site yan kapag ganyan. Tambakan lang. Tambakan lang. Oo. But kapag landfill, engineered dapat siya. Makikita may leachate pan, yung pinakakatas niya, may tinatakbuhan. Tapos Kasi meron para may siyang plastic sa ilalim yun, no? Yes, oo. Para hindi Tama, kumakalat. meron siyang yung mga protection sa lupa natin sa ilalim para naman hindi malason yung tubig sa ilalim ng lupa. Tingnan mo, nakikita ko may mga plastic eh. So hindi pala dapat ganyan. Hindi dapat ganyan kasi Halo-halo dapat din, nakasegregate yan. Yes. Ayun. Oo nga, ano. Oo. Kaya- Kasi sa landfill, di ba, pag proseso niyan, merong conveyor ata yan, Kuya Benny, di ba? Yes, tama. Na tama. naghihiwalay na yung, Yes, yung basura. tinatawag na MRF. Kaya kung titignan mo, wala kang nakikitang ano dyan, yung pinaka MRF nila is ano lang, mano-mano lang. Walang, yung machine kumbaga, talaga. ang tinitingnan pa nga natin dyan, ang binibilang dyan yung empleyado pa lang nila, ha? Hindi pa alam kung merong nadamay na yung mga scavenger. Oo nga. Yung mga scavenger, hindi pa malaman kung may nadamay na yung nangangalakal. Mga nagbubulasi ng basura. Oo, yung basura. Yes, yung kumukuha nung... Kumbaga, dyan na nila ginagawa yung segregation. On-site na. Which is, kung tutusin, bawal talaga yan, no? Illegal yan. But, of course, sinasabi nga natin dito, naghahanap kayo ng makakausap sa DNR, medyo... Dito naman diniscuss natin, Kuya Benny. Facts lang po ito, ha? Wala sa... Ibig sabihin, baka kung sabihin natin, nagtuturo agad tayo na may kasalanan, no? O mali sa bagay nito. Hindi po. Sabihin, facts nito, nung landfill na ino-operate na yan sa Cebu City. Ayun. Yeah. Ay, pero malaki pa na nagutan kasi ang latest ata, parang may 10 na rin namatay, eh. Labing-siyam na ang yung ang report, nakuha eh. ng patay, nasa 13 yata, 16 na. 16 na O, pala, 16 na ang nakuha patay, no? But, Labing-siyam na rito eh. Dito sa bagong report. Yun pala. According sa Cebu City Council, labing-siyam na. Labing-siyam na, pero mahigit 30 lahat yan, eh. Marami pa hinahanap. Marami pang hinahanap, no? Totoo. And again, ang kinakatakutan natin is yung mga nangangalakal, mukhang may nadamay at hindi pa nabibilang. Yun nga. Kasi Kasi hindi karamihan... lang natin, empleyado lang nila. empleyado lang. Actually, ang empleyado nila, mahigit 20 yung empleyado nila. At yung siyam or 7 galing doon sa subcontractor. May mga subcontractor kasi sila dyan, eh. Natabunan din. Oo. Yun na nga. Yung ibang araw, putol yung katawan nung nakuha, eh. Nako, ito nabaka ng basura, no? Dahil po dyan, ang Cebu City ay nasa state of calamity na. Ayun. Kasi ang kanilang problema dito ay saan itatapon ang basura ng lungsod. Yan. Dahil pinahinto ang operasyon ng landfill eh. Pandemya yan, no? Talagang state of calamity yan. Magiging kalamidad ng Cebu City yan. Ganito kasi yung sitwasyon ng basura dyan sa Cebu. Dati, ang pinagtatapunan is yung Asiana, yung katabi niyan. No, Asiana. pinagtatapunan. Meron ding isa pang landfill dyan na Asiana ang tawag. Na kung hindi tayo nagkakamali, some 2-3 weeks ago, gumuho rin. Meron din ba aksidente? Yes, gumuho. But Pero walang ano. sa kagandahang balita naman, walang nasaktan, walang tinamaang tao. Okay. So sa madaling salita, malayo sa tao yung bundok ng basura nila. Yung Asiana na yun. Okay, so sinara yun dahil gumuho nga. Oo. Ang ginawa naman nitong Prime, kinuha lahat ng kliyente. Yung lahat ng available na basura, doon tinatapon Doon na ngayon tinatapos sa kanila. Kaya umapaw ngayon. Nag-overcapacity siguro. Umover na, sobra na. Kaya napakalaking problema ngayon ng Cebu dahil tandaan natin, sinulog ngayon.
Oho. May mga events. Darating ang tao lahat dyan sa Cebu ngayon. Would you imagine kung ilang doble ng basura Ang dadano. ang lalabas ngayon dahil nga sinulog? Di, pero meron bang epekto dyan? Yung, kasi sinasabi nila, kaya daw parang humina yung pundasyon, dahil sa nagkaroon ng malakas na lindol. Di ba, Yun na nga, Nelson? isa na rin yan. Kung ganun ang sinasabi nila, yun na nga, walang binding material. Nauka yung bundok ng basura eh. Oh, walang binding material, hindi siya magkakadikit. Kumbaga buhaghag siya. oho. Kapag buhaghag siya, edi talagang guguho yan come sa time. Di ba? Ayun. Kasi Yun ang mangyayari. kung meron niyang clay soil, kahit na lumindol, Kahit lumindol, dikit siya. Oho. Pag umulan, lalambot, didikit uli. Oho. Pag umaraw, di ba? Pag tumuyo, ganun yun yung clay, di ba? Oho.